Castro nga dahil sa naging matapang na tugon ng isang reporter ukol sa usaping transparency at accountability sa perang ginagamit ng gobyerno. UC Claire umatras na lang dahil nagkakautal-utal na. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Malaking sampal ang inabot ni UC Claire Castro matapos ang matapang na sagot ni Katrina Domingo, isang reporter sa pahayag ni Castro tungkol sa pagbubulag-bulagan nito sa tuluyang pagkalas ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa kalagitnaan ng press briefing, tila napukaw ang atensyon ni Domingo dahil tila ba nawawalan ng pakialam ang gobyerno na malaman ng taong bayan ang ginagawa nila sa perang sinasahod nila galing sa mga taxpayers. Sa naturang hearing, tila hirap din si Castro na ipaliwanag sa media ang malalim na dahilan kung bakit bigla ang nagbitiw si Bersamin sa kanyang pwesto na siyang nagdudulot ng matinding pagtataka ng taong bayan. Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former Executive Secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabit tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Ann Soberano Bomboracho. Yusek, good afternoon. Reaction lang from Palace. Magti 3 months pa lang po si House Speaker Bojo D at may mga ulat na pong papalitan umano siya. At ang napipisil po daw ng Malacanang, ito pong si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Do tinanggi naman po ni Representative Puno na may ganitong issue. Totoo po ba na si DS Puno po ang nais ng palasyo para maging susunod na House Speaker? Ang pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging decision dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan, kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluwensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Thank you, ma'am. Last question is from Let Narciso, DZRH. Yusek, sabi po ng AFP, posible daw na foreign-funded yung ilang destabilization efforts. May ganito po bang impormasyon na natatanggap ang palasyo? Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga
na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. At hindi po na narapat ito na pinanghimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. May direktiba po ba ang Commander-in-Chief tungkol dito? Still, ganun pa rin po. Kung ano po ang hindi dapat sa bansa, kung nasihira po ang interes ng bansa, dapat pong mas imbestigahan po. Pero sa ngayon po, chinecheck lamang po ito. Continues looking on this matter, ang AFP. That is the last question, Yusek. Thank you very much. League of Provinces of the Philippines, nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Inaasahang magbibigay ng courtesy call ang LPP ngayong hapon kay Pangulong Marcos Jr. Layunin ng courtesy call ng LPP na maipaabot ang kanilang suporta sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. at ang kanilang suporta para sa pagpapasa ng mga mahalagang legislative proposals. Nagpapatuloy din ang kumpiyansa ng LPP sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang magandang hangarin sa pag-unlad ng bansa. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa walang humpay na tiwala at kumpiyansa ng LPP para sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy din ang pamahalaan upang itaguyod ang transparency, accountability at responsableng paggamit ng pera ng bayan, lalo na sa national na pagproseso ng budget. Mga bagong Pilipinong bayani, pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. Bilang pagkilala sa katikilaan ng ating mga kababayang OFW, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bagong Bayani Awards 2025 ngayong araw sa Malacanang. 27 makabagong bayani ang binigyang parangal ng Pangulo para sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagtataas ng dignidad at pagpapakita ng kabutihang loob at kakayahan ng Pilipino sa anumang panig ng mundo. Hinirang ng Pangulo ang sakripisyo ng ating mga kababayang OFW na di alintana na mawalay sa mga mahal sa buhay. Maitaguyod lamang ang kanilang pamilya at gampanan ang tungkulin. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na buo ang suporta ng pamahalaan sa lahat ng OFW. Ito'y sa pamamagitan ng mabilis at wastong aksyon ng Department of Migrant Workers at OWA at kanilang mga programa. Makakaasa ang ating mga kababayan sa ibang bansa na gagawin pang mas maayos ang mga proseso at serbisyo para sa kanilang ikagiginhawa, hindi lamang sa pag-alis, kundi lahat ng aspeto ng kanilang paglalakbay. Kabilang dito ang digitalization ng serbisyo gaya ng OFW Travel Pass sa eGov PH app at online employment contract verification system. Nariyan din ang humigit kumulang 300,000 electronic cards mula sa OWA para sa mas madaling access ng Filipino migrant workers sa government services and benefits at ang Action Fund na naglalayong makatulong sa mga legal, medical at pinansyal na pangangailangan ng mga OFW. Ilan lamang dito sa maraming programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga bagong bayani. Ang mga hakbang na ito ay patunay na dedikasyon ng pamahalaan upang gabayan at pasalamatan ang ating mga huwarang OFW. Muli, maraming salamat po at mabuhay kayo, aming mga bagong bayani. Pagbabalik ng mga nalustay na pera sa illegal flood control projects, sinimulan na ng Bureau of Customs, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na maibalik ang pera ng taong bayan mula sa mga maanumalyang flood control projects. Sinimulan na kaninang umaga ang pag-auction sa 7 mamahaling sasakyan ng mga diskaya na nakumpiska ng Bureau of Customs.
Patunay din ito sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na maipakita sa publiko na walang puwang sa pamahalaan ang iligal na mga gawain at uusigin ang sinumang lalabag sa batas. Ayon sa BOC, sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno, makakaasa ang taumbayan na lahat ng proceeds mula sa auction ay agad na iririmit sa National Treasury. Ibig sabihin, buong-buo na maibabalik ang pondo sa kaban ng bayan. Sa ngayon, inaasahang maibabalik sa taumbayan ang mahigit 103 million pesos mula sa 7 mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mga diskaya. Ayon sa ahensya, simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibalik ang pera ng taumbayan. Mayroon pang 14 na construction companies ang kanila ring binabantayan sa ngayon. Mahigit 3 buwan pa lang simula ng paimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. ang isyu ng korupsyon, may nakikita ng resulta ang taong bayan. Isa itong patunay sa seryosong paghahabol ng Pangulo sa mga iligal na gawain ng mga korap sa pamahalaan. Gagawin natin ngayong auction, ito ay hindi lamang upang makalikom tayo ng more than 110 million minimum possible proceeds from the luxury vehicles. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury cars, how would the government ensure that the proceeds of the auction would be felt by the Filipinos, especially the, allegedly it came from the flood control anomalies? Paano po natin ma-ensure na mapaparamdam sa mga Pilipino yung proceeds na to? Ang proceeds po na ito ay mapupunta sa forfeiture fund pero hindi po ito gagamitin ng diretso ng BOC. Ito po ay iririmit po sa National Treasury. So, gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. So, makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Do we expect as well na it will also be fund, flood control as well, especially that it came from a flood control scandal? Hindi natin masasabi sa ngayon kasi ito ay mapupunta sa National Treasury. Pero definitely dapat magamit ito sa tama para sa serbisyo sa taong bayan. Okay, thank you po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, 2 topics lang po. Unahin ko lang yung sa SALN. May we get, ma'am, the wisdom behind hiring Cuervo appraisers to come up with its own version of net worth ni President Marcos? Kasi parang yung sa mga previous SALNs, ma'am, di ba? Kung ano po yung, parang isa lang po yung... Cost of acquisition? Bakit po merong appraisers, ma'am? Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. For transparency purposes po ito. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Okay, ma'am. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday? Kung meron pong ganitong denial on his part. Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity
in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. But ma'am, ES Bersamin admitted that he felt bad doon po sa naging announcement. And na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce ng resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang po ng palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek. Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng shake-up? Sabi mo, pabiro. Minsan half-meant, di ba? Minsan ang mga jokes. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed